What can you say about Senator Marcoleta and Kong Mike Defensor to be sued? Yung kanilang plunder case. Hindi ko magets kung bakit plunder yung ikakaso sa kanila. Siguro yung mga regular mga siguro inciting to sedition, mga libel, sedition, siguro mga ganon, cyber libel, mga ganon siguro pwede nilang i-file kay Senator Marcoleta. Pero kung ang ifa-file nila na case kay Senator Marcoleta, thank you kay Lanzu, thank you very much. Pero kung ang ifa-file nila kay Senator Marcoleta at saka kay Mike Defensor is plunder, unang-una si Mike Defensor, papaano siyang magkakaroon ng plunder case? Hindi naman siya taga-gobyerno. Wala naman siyang pera ng gobyerno na dinispalko. Unless meron siyang pera ng gobyerno na dinispalko during his time as a congressman and as a secretary nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, pwede. Pero kung yung ngayon, yung mga pinaggagawa ngayon ni Senator ni dating congressman and secretary Mike Defensor, I don't think may plunder doon. Kasi ang plunder is kung meron kang pera ng taong bayan na ninakaw. Ang magnanakaw dito sa Pilipinas, hindi ba yung mga congressman at saka yung mga nasa Malacanang, yung mga taga-DPWH, yung mga taga-DOH, hindi ba yan yung mga magnanakaw? Dapat yan yung finafailan ng mga plunder cases. Ito naman si Rodante Marcoleta, papaano namang magiging plunderous yung kanyang election related election related na issue or ikinakaso sa kanya. Human trafficking kay Kong Mike. Kung human trafficking, pwedeng pwedeng i-file 'yon. Oo, pero kung plunder, kasi nakita ko kanina sa Facebook, plunder cases to be filed. Kanina kasi nagpe-press con sino ba to? Nagpe-press con si Boying Rimulya. Oo. At saka tinan mo si Boying Rimulya nagpe-press con. So sinasabi ninyo na human trafficking yung kay Mike Defensor. Bakit ombudsman? Bakit ombudsman? Hindi ba dapat normal na korte ang humahawak ng kaso nito ni Mike Defensor? Bakit ombudsman? Bakit ombudsman ang nag-press conference at nagbibigay sa atin ng information, nakakasuhan si Mike Defensor ng human trafficking? Hindi naman taga-gobyerno si Mike Defensor. 'Di ba? Kasi ang under lang po ng jurisdiction ng ombudsman natin is yung mga nakaupo sa gobyerno na may mga kaso related sa kanilang pagfa-function as a government official or officer of the government, 'di ba? Si Mike Defensor, hindi naman siya taga-gobyerno, wala naman siyang posisyon sa gobyerno. He's a private person now. Bakit ang nag-aano sa kanya, ang nag-press con para sa pagkakaso sa kanya is ombudsman. So kapag ombudsman, alam naman natin sino ang appointed or nag-appoint sa kanya. 'Di ba? Ang nag-appoint sa kanya Malacanang. So ibig bang sabihin nito, nagtatanong tayo ibig bang sabihin nito Malacanang ang may gusto na makasuhan ng human trafficking si Mike Defensor? Dahil ba si Mike Defensor ay kritiko ng gobyerno na ito kaya ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno para sa mga kritiko? Alam na naman natin na ganyan talaga yung ginagawa nila, pero 'di ba? Nakakapagtaka lang na ombudsman is talking about the case to be filed against dating congressman Mike Defensor. Hindi na siya taga-gobyerno ngayon. Maintindihan ko siguro kung yung kay Marcoleta. Although, yun nga yung sinasabi natin na kapag ka-election related na kaso, hindi ba dapat ang naghahawak niyan is COMELEC, hindi ba? Kasi si Marcoleta, ang issue ni Senator Marcoleta, ang issue niya is tumanggap daw siya ng pera tapos hindi niya dineclare sa kanyang sose or yung parang diyan mo ilalabas yung ano yung ginastos mo nung eleksyon. So, election related na concern yun. So, dapat ang nag-handle nun is COMELEC. And as far as I know, parang kung hindi ako nagkakamali, di ba parang dinismiss na yan ng COMELEC. So bakit plunder ang kaso ni Marcoleta at bakit ombudsman plunder
Okay yun. Pero bakit plunder? Yun ang tanong doon. So, yun ang masasabi ko diyan sa diyan sa issue ng pagkakaso kay dating Congressman Mike Defensor tsaka kay Senator Rodante Marcoleta. And alam naman natin na yung pagkakaso kay Senator Rodante Marcoleta is para din siya, para siya ay maaresto, tapos para siya ay hindi naman disqualify, ma-suspend sa kanyang ganap bilang isang senador. Oy, thank you very much kay Angie Morales. Mabuhay ka. Salamat sa mga nagpapakulay ha. Mabuhay kayo. Miss na miss ko na yung pakulay ninyo. Ang ganda talaga tignan kapag ang liwanag ng ating chat. O lalong-lalo na kung minsan lang tayo nagva-vlog. Huwag kayo mag-alala. Kapag makulay na makulay ang chat na yan, magla-live pa tayo ulit mamaya at pag-usapan natin lahat yan. O, di ba? Yun yung dito nakakapagtaka dito. Ang gusto lang talaga nilang mangyari is yung kanilang pinagkakalat ngayon na mabawasan yung mga senators sa minority para mabawasan yung numbers to convict. Pero tandaan ninyo na kapag nababawasan yung numbers to convict, nababawasan din yung numbers to dismiss yung kaso. So, okay lang din. Ay, salamat kay Sarah Nakamura. Mabuhay ka. Domo arigato gozaimasu. Oh, ayan. Ang sarap talaga pagka makulay o ginaganahan tayo mag-discuss. So, ayun mga bossing. Yun lang talagang gusto nila mangyari, mabawasan yung numero para ma-impeach sila si VP Sara. Kasi there is no way talaga to impeach VP Sara Duterte. Nakita nyo yung mga nakaraan na tawag dito, yung yung hearing, yung pre-trial briefing nila, di ba? O yung kanilang mga pre-trial hearings or meetings, hindi ba? O nakita nyo, nagmumukhang tanga sila. O si Inday Sara, mga bossing, boss, this is the reaction to the sheriff turning down the one. Oh yeah, mamaya pag-usapan natin yan. Sige, i-part natin yan. So, para yung nagmumukhang tanga na yung mga prosecutors ng Congress patungkol dyan sa impeachment ni VP Sara, alam mo talaga na wala silang ebidensya. Kasi hanggang ngayon, naghahanap pa rin sila ng ebidensya. Gusto nilang isubpina yung mga dati pang mga records ni Inday Sara nung hindi pa siya impeachable officer. Yun ang nakakatawa kasi ang dapat na magsusubpina yung Senado, which is the impeachment court. Hindi naman yung mga congressman, hindi naman yung mga hindi naman yung mga tawag dito, yung mga prosecutors. So tapos na yung trabaho nila. Ang trabaho ng prosecutor is ihanda yung kanilang mga ebidensya para pagdating sa kaso o pag nagkaroon na nga ng probable cause at pagdating na sa korte, madepensahan yan or maidiin yung kanilang inaakusahan ng impeachment o pandarambong. At ang trabaho naman ng defense team is kung ano yung mga ebidensya sa kanila na hawak ng mga abnormal na mga taga-kamara, tatapatan nila yun. So, di ba yun mga bossing. Kaya nga hanggang ngayon, salita pa rin sila ng salita hanggang ngayon. Pa rin sila ng banat pa rin sila ng banat kay Inday Sara. Pero nakita nyo kung anong ginagawa ni Inday Sara. Ginagawa ni Inday Sara, pakanta-kanta lang, hindi ba? Katulad nun, napahiya sila. Kasi lahat na lang gusto nilang imbitahin dito sa impeachment ni VP Sara. Lahat na lang gusto niyang imbitahin. My goodness. Gusto nilang imbitahin. Lahat na lang ng mga magre-reklamo kay Inday Sara imbitahin dito. Para saan? Yung sheriff na sinuntok niya, yun ang malaking question mark kung hindi ba naman kayo mga tanga. Pag ginamit niyo yun against kay Inday Sara, magmumukha kayong gago. Bakit? Kasi yung pagkakasapak ni Inday Sara na yon sa prosecutor yung pagkakasapak kay Inday Sara nung prosecutor, ni Inday Sara sa prosecutor, ano ba yung dinidepensahan ni Inday Sara doon? Sinapak ba ni Inday Sara yun dahil banas lang siya doon? 'Di ba? Sinapak ba si Inday Sara ni Inday Sara yun dahil may utang sa kanya, katulad ni Luistro? Sinapak ba ni Inday Sara yun dahil kaaway nila sa politika? Hindi naman. Sinapak ni Inday Sara yun kasi nga
nung mga panahon na yan, nung mga panahon na yan, ganito ang nangyari diyan, ha. Noong panahon na yan, may demolition doon sa isang doon sa isang private na property na may mga squatter. Ngayon, yung mga squatter na yon, sinabihan na sila na umalis. Okay? So yung mga squatters na yon, mga bossing, nagpe-prepare na sila, mga itak, mga kung ano-ano, kasi nga hindi sila papayag na paalisin sila. Ibig sabihin, kapag natuloy yung na yon, yung demolition na yon, magkakaroon ng gulo, mag-aaway-away, as in may masasaktan. E nung panahon na yan, mga bossing, si Inday Sara, merong nire-respondihan ng mga kababayan natin na binaha dahil sa malakas na sa malakas na ulan. So may binaha na area diyan sa Davao City at nandoon siya, kinausap niya yung yung sheriff. Para sabihin na wait lang, antayin mo lang, kakausapin ko yung mga tao diyan para hindi magkaroon ng rambulan, para hindi magkaroon ng chaos, hindi magkasakitan. Wait lang, may inaasikaso lang ako dito. Pagkatapos ko dito, pupunta ako dyan, tapos ako ang kakausap doon sa mga tao, bigyan mo kami ng 2 oras or a little more than 2 hours para mailikas nila yung kanilang mga kagamitan. Kasi legal naman yun eh. Legal yung gustong ipatupad ng sheriff. Legal yun. Kasi nga, squatters yan, merong mga may-ari ng lupa na yan, so dapat umalis talaga sila diyan. Kaya lang ang sinasabi ni Inday Sara, wait lang, bigyan mo ako ng time, at least 2 hours, pupunta ako diyan, tapusin ko lang to, tapos kakausapin ko yung mga tao diyan. Anong gustong mangyari ni Inday Sara? Ang gustong mangyari ni Inday Sara, ma-prevent yung gulo, kasi magulo diyan sa Davao City during that time. Magulo nun dyan, as in magkakaroon talaga dadanak talaga ang dugo dyan, dahil yung mga squatters na mga nakatira doon, halo-halo yun, may Tausug, may Maranao, may Katoliko, ano halo-halo yun, and magkakagulo talaga, and hindi na gusto ni Inday Sara na madagdagan pa yung problema, because meron siyang isa pang problema dun sa mga nasa lanta ng baha at bagyo, at the same time meron pa dito. Ang problema, naka-receive siya ng tawag na tinuloy ng sheriff yung papaalis doon sa mga tao na yun. Kaya nagkagulo ngayon, as in nagkasakitan. Oo. So ngayon, mga bossing, inano ngayon niya ni Inday Sara. Kaya tinawag niya yung sheriff na, hindi ka nga rito, di ba nag-usap na tayo? Tapos siguro sa bugso ng damdamin, stress, tao man lang yan, dami ng problema sa baha, at saka doon sa mga nasalanta, tapos meron pa dito, nagkasakitan pa. So, naupakan ni Inday Sara yon. Inamin naman ni Inday Sara na mali yun. Mali yung ginawa ni Inday Sara niyo na pag-upak doon at syempre bata pa man si Inday Sara doon, and marami nang na-address niya na yun. Nag-apologize na siya doon, nag-apologize na din siya sa tao na yun, nagkaayos na rin sila. And sumikat talaga si Inday Sara doon. Actually, hindi naman nagalit kay Inday Sara yung mga tao doon. Bakit? Kasi nga si Inday Sara, sino ba yung reason bakit niya sinupok yung sheriff? Kaya niya sinapok yung sheriff na yun kasi pinagtatanggol ni Inday Sara yung mga mahihirap na mga kababayan natin na pinaaalis doon sa kanilang tirahan. So, masama ba o mabuti? Masama yung act ng pagsapak, pero yung reason kung bakit niya sinapak, Nobel yun. Nobel isinicelebrate yung mga ganong klase ng mga rason. Kaya nga siya minahal ng mga taga Davao, at kaya rin siya minahal nung hindi mga taga Davao, kasi nakita talaga nila yung pagiging passionate ni Inday Sara sa mga inaapi, sa mga walang-wala. Doon sumikat ang mga Duterte, sa ganong klase ng politika. And gagamitin niyo yun laban kay Inday Sara. Gustong-gusto nga ng tao na ginawa niyo yun. Ang naiinis lang naman doon sa ginawa niya na yun is yung mga putang ina, mga na yan yung mga dilawan, pinklawan, tsaka yung mga linis-linisan ng mga taga-simbahan na mga tarantado naman Hindi ba? Yun. So, yari kayo dyan. Ngayon, ayaw na noong taga Davao. Wag daw siyang idamay sa pamumulitika. Imagine, yung mismong tao na gagamitin nila laban kay Inday Sara, tinabla pa sila. So, ibig sabihin, putang inang yan, etong prosecution team talaga ng Congress, wala talaga yan. Walang walang mga ebidensya yan laban kay Inday Sara. Maniwala kayo.
Kaya wala na yan, patay na yung impeachment na yan. Ngayon, ganito gagawin nila, ganito ha. Nagsalita si Wing Gatchalian na 7 months. 7 months daw aabutin. Baka daw 7 months abutin yung impeachment ni Inday Sara. Alam nyo kung bakit? Hindi naman talaga mai-impeach si Inday Sara eh. Gagamitin nila yung 7 months na yan para sirain yung reputasyon ni Inday Sara para humina yung kanyang approval and trust rating at yung kanyang kasikatan baka sakali dahil diyan sa impeachment na yan bumaba. Oy, Carol P 1N, thank you very much sa iyong pakulay. Ang sarap talaga magkwento-kwento tsaka magbigay ng opinion kapag kamaliwanag yung natin, yung ating comment section. Nababasa ko yung mga comment ninyo pagka ganyan eh. It's raining at that time, people won't have shelter when they demolished it. Isa pa yun. Umuulan, bumabagyo. Bukod doon, meron ngang mga nasalanta ng bagyo during that time. Kaya nagalit talaga si Inday Sara. Nanapok. Delikado talaga si Inday Sara pag maikli buhok niya. Ngayon, nagpagupit na naman si Inday Sara. Delikado yan. Ibig sabihin, all out war. There's always a symbol kapag si Inday Sara nagpapagupit ng buhok. Kasi nung si Pangulong Duterte, kung matatandaan ninyo, si Pangulong Duterte nung tumatatak ano yung tawag diyan? Kinukumbinsi siya na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, nagpakalbo si Inday Sara at yung mga kapatid niya. Tapos basta ganun niya sa tuwing nagpapagupit ng buhok na pang maikli yan, ibig sabihin merong laban niya na haharapin. Kaya yan, mag-ingat kayo dahil delikado kayo diyan. If they extend the impeachment to next year, I'm sure it will be in favor of VP Sara. Kailangan nilang pahabain. Kaya nga alam nyo si Lapoa, yung mga Congress, mga defense team ni Inday Sara, gusto nila 1 buwan lang yung hearing eh. 1 buwan lang. Imaginein ninyo mga bossing, for the past 3 years, pinaghandaan na to ng mga abogado ni Inday Sara. At yung mga abogado ni Inday Sara, di kampanilya, di kalibre talaga. Ikukumpara mo naman sa prosecution na puros mga congressman na mga walang mga alam, mga bobo, hindi naman naglilitigate, mga ulol na yan. So, dudurugin sila sa pre-trial conference nga eh. Dinurog na sila eh. Binugbog na sila nung defense team ni Inday Sara. Hindi pa nagpipresenta ng counter evidence para yung defense team ni Inday Sara in defense doon sa mga pinipresenta ng prosecution, pero ginilitan na sila ng liig doon. Lalong-lalo na kaya sa trial. Natatandaan ninyo yung pre-trial conference, hindi yan ni live. Sa sobrang patay gutom netong mga prosecution team na ito sa clout, sobrang patay gutom ng mga yan sa media, kung talagang malakas yung kanilang hawak na mga ebidensya, ilalive nila yan pa. Kahit pagtain nila, ilalive nila eh. Mayat-maya, nagpapa-interview ka sa media, tapos yung pre-trial briefing, yung pre-trial briefing, walang live coverage. Ibig sabihin, ayaw nilang mapahiya. Ngayon, pag nandoon na sa Senate, impeachment proceeding, kahit gaano kadami yung sinasabi nilang majority na senators, maniwala kayo, dudurugin yan sila. Itong prosecution team, dudurugin yan sila ng mga abogado ni Inday Sara because prepared na sila for how many years already? For 3 years already. They have been preparing for this. And wala naman bago na akusasyon. Yung akusasyon sa kay Inday Sara 3 years ago, yun pa rin naman yung akusasyon sa kanya ngayon. Ang nagbago lang, nadagdagan lang sila ng mga tatanga-tanga abnormal na mga testigo katulad ni Ramil Madriaga at saka yan ni Tililing. Nadagdagan lang yung kanilang mga gagamiting mga testigo or gagamitin sa kanilang prosecution. Pero sigurado ako durog na durog yan sa sa defense team ni Inday Sara. So gagawin nila 7 months. 7 months yan para sisiraan nila si Inday Sara ng 7 months diyan. Yun ang target nila. Marivic Garciano, maraming salamat. Anong month na ba? July, August, September, October, November, December, January, February. Hanggang February next year. Yung hearing na yan hanggang February. So, malabo yan. Ganun lang ang gagawin ng mga yan. Wala naman silang wala naman silang gusto talagang gawin kundi sirain lang na sirain si Inday Sara. Para hindi siya manalo sa 2028 elections. So, step by step kasi yung ginagawa nila kay VP Sara eh.
they are expecting VP Sara to at least mag-resign at hindi na tumakbo, kaya lang nag-declare na siya tatakbo daw siya o hindi ba? So pag takbo niya, patay sila. Kaya kabang-kaba na yan sila pag nanalo talaga si Inday Sara, maniwala kayo. Putang ina niyan, lahat yan magsisilayasan yan, naalisan sa Pilipinas, mga putragis na yan. Lahat yan magsisilayasan yan. Yan yung inaantay natin. Kaya kalmado lang kayo, kalma lang kayo. Ano lang, sabi nga nila hindi daw tayo nagpunta ng EDSA. Hindi daw nagpupunta yung mga tao sa EDSA. Wala nang pag-asa yan. Kasi pag nagpunta ka dyan, nagpahayag ka dyan, kakasuhan ka ng sedition, inciting to sedition and rebellion Hindi ba? So ngayon, gagawin natin, ang rally natin, gagawin natin sa 2028, isang malakihang rally sa 2028. Isang malakihang rally yan, mga bossing. Ano yung rally na yun? Election, iboboto natin si Inday Sara. Kasi hindi may impeach si Inday Sara ngayon, ang gagawin nila, dadayain nila yan sa eleksyon. Kasi syempre, 'di ba, sabi nung Maleta Boys, 'di ba? Sabi nung mga kargador ng basura, sabi nga nila basurero, pati daw COMELEC nakatanggap. Kung ganoon ang usapan, ibig sabihin corrupt ang COMELEC according sa sa mga sinasabi ng 18 Marines, doon lang tayo nagbabase. So kung kung corrupt ang COMELEC, pwedeng dayain si Inday Sara, nakakatakot yan. Pero hindi nakakatakot yan at walang magiging bisayang pandaraya nila kay Inday Sara kung decisive or napakalaki ng lamang sa susunod sa kalaban niya. Si Inday Sara ang nakakuha ng pinakamalaking boto at 32 million noong 2022 elections. 32 million. So, sigurado ako, yung 32 million na yan, madadagdagan pa yan. Madadagdagan pa yan, mga bossing. So, hindi mo pwedeng dayain yung ganong kalaking numero. Kasi nga si Pangulong Duterte at 16 million, dinaya pa yan ang boto daw niya dapat mga nasa 25 million noong 2016 election. Pero 16 million lang yung nag-reflect. Hindi nila kayang dayain kapag sobrang laki nung numero na hinahabol nila. So, kung lahat tayo, lahat ng mga nagtitiis ngayon magsasama-sama sa 2028, ay maniwala kayo, hindi nila kayang dayain yan si Inday Sara. Sure ball, sure win na yan. Wala nang katalo yan. Tapos na boxing, mga bossing, wala na. The end na. Inday Sara will be president this coming 2028. And by then, yan sila Luistro, sila Abante, yan sila Gutierrez, kung sino-sino pang mga tarantadong ulul dyan sa Congress. Lahat yan, putang ina, malulusaw, malalaos. Parang wala lang. Parang hindi na sila nag-i-exist sa mundo. Kaya kalma lang kayo. Yung mga nag-trillion peso, white rabbit, white ribbon, red ribbon, pink ribbon, yellow ribbon, putang ina ninyo, lahat na lang ng ribbon ginamit nyo. Yung ribbon na yan, pag pinagdugtong-dugtong nyo at nilagay nyo sa liig nyo, nagkaroon pa ng silbi yung mga putang ina paribon-ribbon nyo. Sa inyo na yan, gusto nyo sa inyo na yung EDSA. Sa inyo na yan lahat, putang ina ninyo. Sa inyo na yung EDSA Shrine, kung gusto nyo dyan kayo tumira, gusto nyo dyan kayo magdroga, dyan kayo mag-orgy, kung gusto ninyo, wala kaming pakialam. Basta amin ang 2028. Amin ang 2028. Diba? Ganun yan. And not only that, Boss D, the prosecution should be prosecuted because the truth is on VP's side. Lahat yan, mga bossing, kalmado lang kayo. Lahat yan, makukuha natin yan. Come 2028. Kaya as early as now, sabi ko nga sa inyo, wala naman yan si Inday Sarang pera na paiikutin. Hindi yan tatanggap sa mga oligarko, di yan tatanggap sa mga negosyante ng campaign fund. Sino ang mga ngampanya kay Inday Sara? Ginawa na natin yan nung kay Pangulong Duterte, natatandaan nyo. Ang daming mga Pilipino na nagsusulat lang sa sako, 'di ba? Pinipinturahan lang nila yung sako, Duterte for president, 'di ba? Gawin natin 'yan kay Inday Sara sa 2028. Ambag-ambag tayo ng ating mga effort para ikampanya si Inday Sara. Hindi kailangan ni Inday Sara ng milyon, bilyon na pera na gagamitin sa kampanya kasi bawat isa sa atin na mga bumoto kay Inday Sara noong 2022, lahat tayo gagamit tayo ng personal na funds natin para si Inday Sara ikampanya natin. Kaya isulat natin yan sa dingding, sa bunganga ng kapitbahay nyo, isulat niyo yan sa damit ninyo, isulat niyo yan sa karton, isulat niyo yan sa sako,
Gawin natin, talagang ipakalat natin si Inday Sara kailangan manalo sa 2028. Gigil na gigil ba kayo sa pagmumukha ni De Lima? O gigil na gigil ba kayo sa mga sa mga taga sa Kongreso? Gigil na gigil ba kayo kala Lacson tsaka kala Tito Soto? Ang tanging sagot para makabawi tayo, ipapanalo natin si Inday Sara sa 2028. Oo, maniwala kayo, tapos na yan. Tapos na, ako gagamit ako ng phone. Ako nga, nag-iipon ako ngayon para magpapaprint. Ngayon pa nga lang, nagpapaprint na kami ng t-shirts, remember? Papaprint na kami ng mga sombrero, hindi ba? Banateros for Sara 2028. O gumagamit kami ng sarili nating pondo para diyan. Oh, let's paint the town black. Oh, bakit black? Bakit hindi green? Oh, black kasi 'yun ang sabi ni Inday Sara. Because black is the color of protest and we are protesting sa lahat ng ginagawang kademonyuhan ng gobyerno natin ngayon. We are protesting. Nagpo-protesta tayo kaya itim. Saka na tayo magi-green kapag nanalo na si Inday Sara at naipakulong na lahat ng mga buwaka ng inang mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Kapag ipinasok na lahat yan sa seldang mababantot, kapag yan ay nasintensyahan ng mga hayop na yan at naghirap ang buhay ng mga putang ina niyan, diyan pwede na tayo magsuot ng green. But tayo? Black tayo, black. O kaya kami mga banateros, lagi kami naka-dark. O hindi ba? O kaya ano lang yan, kalma lang kayo. O ano pa, ilagay nyo dyan sa comment kung ano pang gusto nyo reaksyonan natin. I'm from Cebu, watching, subscribing, or kay Ingrid, mabuhay ka. Makita-kita tayo sa Hong Kong. Bale, ano na ba ngayon? Tomorrow is Tuesday, Wednesday. Wednesday, magkita-kita tayo dyan, mga banateros, sa Hong Kong. Palipad na kami bukas, magkikita-kita tayo dyan, mga kababayan namin, mahal na mahal namin mga OFW dyan sa Hong Kong. Magkikita-kita tayo. Can't wait to see what happens in the impeachment. Oo, nakakatawa yan. Nakakatawa yung impeachment na yan, maniwala kayo. Joke time yan, ang dami na naman bloopers. Oy, PH update, correct. Help us help VP Sara. You have already lost, talaga ba? Grabe Inglesero si PH update Mabuhay ka Oo, kasi dito kahit nandito tayo sa China, ano pa din, isang beses lang tayo kumakain. Nagbe-breakfast ako pero coffee and itlog lang. Tapos sa gabi na tayo kumakain ng marami. Tapos wala tayong carbs, puro karne lang para ma-maintain natin yung ating weight. Kasi kung hindi ako magpapapayat, PH update, hindi ako nakaakyat doon sa Great Wall of China. Ang ganda nun. Oo, ang ganda nun mga bossing. Solid na solid doon sa Great Wall of China na yan. So okay, nakaakyat ako dyan. Kung hindi ako pumayat, PH update, wala. Hindi ko maaakyat yun. Sobrang What time are you in Hong Kong? But I think July 1 meron tayong meet and greet sa mga OFW dyan sa Hong Kong. So balitaan na lang namin kayo kung saan. Pero magkikita-kita tayo dyan. 7 days kami dyan sa Hong Kong. So magkita-kita tayo dyan. Feeling ko pupunta rin kami ng Macau, pero pa yun, tentative pa yun. Basta ang alam ko, dyan tayo sa Hong Kong, tapos baka pupunta rin tayo ng Macau, pero babalik pa rin tayo sa Hong Kong. Ayan, di ba? So dyan tayo sa Hong Kong, kita-kita tayo dyan. Kasama ko yung buong Banateros, lahat ng mga idol nyo na Banateros nandito. Di ba? Si Banat Bay, Coach Oli, Jay Guevara, Master Judea, paring RJ, si Sir Jack, at saka ako. Nandiyan kaming lahat. And ang alam ko, meron pang mga kasama kami diyan sa Hong Kong. Kung hindi ako nagkakamali, parang si Attorney Bing Guanzon pupunta rin yata so makakasama yata ng Banateros na i-meet kayo ng mga OFW diyan.